Dumating kasi ako sa point na ang 100 piso na pag-aabot ko ng isang linggo. 100? 100? Grabe. Kung kinakain mo ng ng noodles. What is up, K-Vibes? This is Pauline Tail. And this is Johnson, and welcome to Kalingap Vibes Podcast. Ito na naman kami, guys, ang nagbabalik. Nagbabalik. 3 linggo kami na wala. Muntik na maging 1 buwan. Hindi naman umabot. Hindi namin pinaabot, guys. Kasi syempre, namimiss namin kayo. Tama. Ay. Uy. So sa 3 weeks na yun, ang dami sa amin nag-chat, ganyan, kailan na daw, kailan mag-post, ganyan. Syempre, natutuwa din naman kami. Kamusta muna? Kamusta ka ba ngayon? Nung 3 weeks na yun. 3 weeks. Nung unang week na wala tayo, magkasama tayo nun sa Manila. Ayan. NPG. Hindi tayo nakashoot. NPG yun, di ba? Oo. Parang di mo alam. Hindi. May reason na hindi tayo nakashoot. Busy. Okay, busy kami, guys. Ayun. So, kaya po hindi kami masyado nakakashoot kasi sobrang busy talaga. Talagang si Pauline Tail naghahabol ng finals, ang daming sayaw. Oo. Di ba, ayun nga, nag-update kami sa page namin na, di ba punta yung NPG? So, kailangan talagang yung time. Like, kailangan maghabol talaga. Para syempre, hindi pwedeng pabayaan yung ACADS, magagalitan. Pinapabayaan. Ikaw nga, kinakamusta nga kita? Ba? Okay naman. Sinabi mo na yun nangyari. Okay naman ako. May malaking update sa work na sana good news. Wow. Yes, pero wag naman natin i-jinx. Ay, wag na muna. Ayun, ikaw ang kamusta, bossing? Kaya talaga, guys, wala kami ng ilang linggo dahil talaga sa akin yun. Dahil kasing ganap sa buhay, yung dapat na ma-upload kami like last week ata, napaos naman ako. Alam niyo guys, may shoot kami last week. So, 2 weeks na kaming wala. Tapos sobrang walang boses si Pauline Tail. Yung last week, yun yung busy ako sa finance. Tapos nung last week naman, nawalan ako ng boses. Like, as in guys, wala yan. Di niyo sana ako maririnig yan kung sakaling nag-podcast kami. Para po siyang lalaki. Talaga. Ang babang na boses mo. Nagkain kami sa McDo. Pag napapaos ako na nababa talaga boses. Kumain kami sa McDo. Literal na hindi po kami nag-uusap. Muntik na lang mag-type na lang kami sa photos, ganyan. Hindi kami nag-uusap doon. Grabe yung paos. Pero yun, tapos na ang kabisihan. Ay, may 1 week pa. Siguro may mga pahabol pa. Okay na. Hindi na siya masyadong busy. So guys, asahan nyo. Oo. So ayun, asahan nyo na makakapag-upload na ulit weekly ng isa. Ayun. Sa mga nakita nyo naman ata na may guest kami ngayon. May guest kami ngayon. Nakita nyo naman sa page, guys. Yung mga di pa dyan na sa page, mag-follow na kayo para alam yung page, update guys. Sa buhay namin. Ilalagay ni Pauline Tail dito sa baba, somewhere dyan. Ilagay mo yung picture ng page. So, i-describe natin kasi yung iba dyan di naka-follow sa page. Oo, tama. I-describe natin kung sino nga ba yung guest natin ngayon. Oo. Ako na mauna. Sige, simulan mo. Yung guest po namin ngayon, yung mga hindi nakakita dyan, singkit. Ayan. Singkit siya. Singkit. Pag ngumiti siya, wala na siyang nakikita. Tama. Makikita niya mamaya. Pag ngumiti siya, di na siya nakikita. Tama. Ikaw. Bukod sa singkit, parang lahat kasi sa kanya maliit eh. Maliit din siya. Galing sa'yo. Ang tangkad mo naman, be. Sorry. Ayun. Pero ewan ko, sabi niya maliit daw ha. Pero hindi naman. Feeling ko hindi naman. Pampalubag loob. Sakto. Ang palubag-loob, maganda siya. Ooh, okay. Ako ba to? Grabe. Andito ka na eh. Ay, sorry. So, yun. And lastly, syempre, part siya ng Kalingap. Ayun. And yan, tawagin na natin ang nag-iisang Kalingap Jessa! Yeah! Dahil po wala kaming mic, ibigay mo na tao. Ibigay ko ang corona sa kanya. Ayan. So, kaya, matagal na po talaga namin siyang ini-invite. Like, ilang weeks na din kaming naudlot. Diba? Parang, busy sa work. Yeah! Ay! Ang OA, sorry, ang OA. And yun. Kumusta ka, Kalingap Jessa, sa ngayong ilang months, ngayong buong weeks? Ate Grace. Di, okay na yun, Kalingap Jessa. Okay naman ako ngayong... Siyempre, nagpa-Manila tayo. Medyo pagod pa yung katawan ko. Hindi pa nakabawi ng tulog? Hindi pa. Hindi pa. Pasensya na. Ito kasi siningit lang talaga. Ayun. So guys, galing silang Manila. Kung di nyo... Ay, updated naman natin sila.
Di ba? Sa page nila Kalingap Rap. So, galing silang Manila. Ano ginawa sa Manila? Pag-usapan. So, yung ginawa namin sa Manila, ano kasi yon sa Velvet Box, diba? Tapos parang, wala, sinama lang kami kasi, bakit hindi, diba? Bakit naman hindi? Oo. Tsaka nag-vlog din. Vlog. Kung nakita nyo guys yung vlog niya, ang LT ng mga nangyari, nagsakay kasi kami sa rides. Nakita ko yun. Sobrang saya. Oo. Ba't ang bait mo? Ha? Hindi ka normal na, hindi ka natin ganyan. Parang di ka naman ganyan eh. Ganto ako. Uy! Sim. Sa Manila pala, tatanong kita kung anong pinaka nagustuhan mo nung nagpunta tayo doon. Syempre yung rides. Yung nag-banding kami ng Angels para kay Biancy kasi shoot yun sakto ng ng EDC. Yeah. Apat lang tayo, di ba? 5. Kasama si Jimel. Kasama si Jim. Kung tingnan nyo guys, nalagay namin sa description box yung yung vlog niya nun. Sobrang nakakatawa yung reaction niya dun. As reaction ko lang talaga. Oo, gumagano yung camera sa mukha niya, oh. Parang lalamunin niya na yung camera. Di pa namin alam kumusta ka. Like, nafe-feel mo ngayon na ganto. Oo, pagod ka. Alam namin, pagod ka. Pero nafe-feel mo na nakasama ka namin. Ay, kala mo, laking privilege na nakasama. Ay, pa ganon? So, yun. Parang, syempre, kami syempre, masaya kami na nakasama ka namin. Ay, masaya din ako kasi na-invite nyo ako sa podcast ninyo. Ang hirap po pag isa lang yung mic. Ayun, oo. Syempre kami din, blessed din kami na syempre, napaunlakan? Oo, basta masaya kami na na-invite ka din namin kasi busy, tas yun nga, kailangan nyo rin ng pahinga. So, ayun. Okay, tapos na yung kwentuhang Manila. Next. So, syempre, kasi like, diba alam naman nga natin na charity vlogger ka, ganyan. Tapos, kapatid ka ni Kalingap Rap. Pero gusto namin malaman, syempre, kung paano ka nagsimula sa Kalingap. Like, ano bang naisip mo? Bakit ka nagpasok dito? Ganyan. Paano ka nag-start? Ayan. Paano? Iyaki mo na naman ako Okay lang yan. So, yun. Gusto lang namin malaman kung paano ka nag-start sa Kalingap. Siyempre, ako na baga yung naglapit kay Kuya kasi sobrang hirap na din ang buhay. Siyempre kasi naging independent ako. Actually, mahirap talaga. Mahirap maging independent kasi talaga magtsatsaga ka maghanap ng trabaho. Yung pagod at hirap na naranasan ko nung wala pa ako sa Kalingap. Sobrang dami. Ano yung work mo before ka pumasok? Paano ka, kasi independent ka, di ba? So, paano mo yung mga bayaran? Paano mo nababayaran? Madami ako naging work. Marami kang mga parang racket na Oo, hindi naman siya racket. Parang gano'n na din kasi minsan isang araw lang, minsan 4, gano'n. Siguro ang mga racket ko lang yung pagtatampa ng isda, yung paglalaga ng isda, pagtutuyo. Ay, oo? Lahat yun naranasan ko. Tapos, ang work pa namin nun siguro 6 p.m. to 6 a.m. Ganon. Grabe. Sobrang talaga. Kaya, ayan. Tapos yung naging permanent ko naman siguro ng 1 month is yung nagbubuhat ng graba. Nagbubuhat ka ng graba? Yes. Grabe. Tapos buhangin, semento, hollow blocks, halos yan. Tapos kami pa nagdi-deliver. Kami pang pupunta doon sa bahay. Lalo na kung malayo yung pagdi-deliver mo, hindi kasya yung tricycle. Talagang kawawa. Ano yung solo kang Hindi, may driver ako. Pero ako lang yung nagbubuhat. Ang pagod nun. Pero yung kinikita mo nun, kahit paano, sumasakto naman. Sakto lang talaga. Wala kang kahit na save. Wala talaga. Sakto lang. Kasi sa pagkain mo sa umaga, tanghali, gabi. Tapos yung mga kailangan mo pang bilhin, sabon, ganyan. Saan ka nakatira? Sa Mercedes. May nangungupahan ka din? Oo. Grabe na pagkakasya mo yun. Ang hirap nun. Sobra. Grabe. So, ikaw, anong nafe-feel mo na ganyan? Alam mo ba yan? Na ganyan pinagdaanan ni ate mo? Oo. Grabe, ang hirap. Pero yun, paano ka nag-start sa Kalingap? Lumapit ka kay Kuya Raji? Lumapit ako kay Kuya, tapos sabi ko kay Kuya, isip-isip ko pa lang nung una, sabi ko parang nahihiya ako. Sabi ko,
Ano na naman? Sabi ko, parang nahihiya ako na. Umalis ako ng bahay ng may kaya naman ako. Tapos, mas pinili ko kung maging, independent. Grabe pa yung pinagdaanan, ano? Tapos, di ba nahiya ka kay Kuya Raji? Ano talaga yung, ano yung parang certain point sa buhay mo na talaga, ay, hayaan mo na, sasabihin ko na talaga. Ano yung sitwasyon or parang ganyan? Kasi yung dumating kasi ako sa point na ang 100 piso na pag-aabot ko ng ng 1 linggo. Ay, grabe. 100 isang linggo. Kung kinakain mo nun, be. Ng noodles. Siguro, Unhealthy living na. siguro tanghali na lang kakain. Tapos, isang ganun. Kaya talagang na ako. Pero yung nagka-work naman ako ng yung sa Shopee nga, nag-Shopee rider ako. Maayos naman yung kita ko noon, kaso sabi ko sobrang pagod. Tapos sakitin pa ako. Yung kapag init, talagang babagsak ako. Sobrang init. Tapos pag malamig naman, ayun, nagkakalagnat ako agad. Ganun. Kaya talagang na ako. Nasabi ko, ay, magsasabi na talaga ako kay kuya. Kasi matagal ka na rin sinasabihan ni mama nun na kay kuya, magtrabaho nga kay kuya. Kung iisipin pala, like, yung, di ba sabi mo masakitin ka, pero no choice ka talaga. Kaya ka, grabe, ang hirap nun, guys. Ayun, so kailan ka, ano sabi ng kuya mo? Paano ka nag-approach? Actually talagang, di man ako nakikipag-usap kay kuya. Mm-mm. Ano lang ako, matabi lang ako, ganyan. Tapos, sabi ko, sige na, bahala na. Tapos, tabi ako kay kuya, pwede ako magtrabaho sa'yo, baka may ipapatrabaho ka sa akin, kahit sa bahay na, kahit sa ganyan. Talagang, na ako, anong tawag din? Yung, no choice na talaga akong, gusto ko nang magtrabaho ng maayos. Gusto ko ng Tapos yun, sabi ni kuya, sige na. Sige, pasok ka bukas. Ganun sa akin si kuya. Kaya, syempre, blessed din ako. Tapos, simula nun, hanggang ngayon, okay naman na. Ayun naman pala yung maganda. Na-speechless si Popo. Pag kasi guys, parang, kasi yun talagang realidad ng buhay parang nakakalungkot lang na, syempre, ilang taon ka na ba nun? Nung time na sobrang struggle ka, ilang taon ka na? Ano man na ako siguro na sa 20. 20, no? Pero kahit na 20 pa rin, hindi pa rin yun. Iba di naman independent ng an age na yan eh. Pag 20. Usually, di ba, pag 20, nasa magulang pa, talagang, maganda rin maging independent, pero in a sense na may nakasupport na Pero, yun nga, parang maagang namulat ba sa realidad na ang hirap talaga ng buhay. Ay, grabe. Tumatawa. Ay, kumakanta po kasi siya. Hindi nyo lang marinig siguro sa mic. Kumakanta siya. Pero yun, ang hirap lang. Talagang struggle yan. Kaya, ayun. Pero at least ngayon, okay na. Okay na ba ngayon? Sobrang okay na. Grabe yung, kung i-compare mo yung buhay mo noon sa ngayon, grabe yung changes ba? Ano ba yung, grabe! Nandun ako sa part na sobrang masaya ako kasi yung mga hindi ko nabibili noon, nabibili ko na ngayon. Wow. Tapos sobra-sobra pang blessings yung sa akin. Yung bumuhos. Kasi una-una nagkaroon ako ng sasakyan. Yes. Binilan ako ni kuya. Tapos yun yung, syempre, yung hindi ko napapabayaan yung second family ko. Tapos, syempre yung magkaganto nga, magkaroon ng sariling apartment. I mean, inuupahan. Tapos nakakabili na ako ng gamit na kailangan. Hindi kami nauubusan ng pagkain. Yung ganon.
Grabe. So, ang layo talaga nung buhay. Grabe. Sobrang blessed. Yun talaga doon mo marirealize na feeling ko dito, ang take ko dito na pag alam mo yun, parang walang masama talagang maglapit sa family. Ano? Talagang tulungan talaga. Yun talaga dapat ang ano ng pamilya. Tulungan. Tinulungan mo ba si ate? Ako nilalapitan niya dati. Ako nilalapitan niya. Mabait ako eh. Ngayon, ako naman yung lumalapit sa kanya. 5K. Joke lang yun, guys. Joke lang yun. So, yun nga, nakita natin yung pag-unlad niya. And ngayon, gusto naman namin malaman. Like, syempre nakikita natin sa Facebook, sa YouTube na nasi-share niya na rin yung blessings niya sa iba. So, parang, say mo dun or nararamdaman mo na nakaka-share ka na ng blessings mo sa iba? Yung pakaramdam na, ay, ganito pa lang feeling ng nag-charity, yung sobrang gaan sa loob, tapos pag nakabigay ka na, tapos pinasalamatan ka ng yung bang grabe, napakasarap sa pakiramdam. Like, hindi ka man na na parang, yung parang hindi ka na nagdadalawang isip na mag-share sa kanila. Ay, hindi. Kasi ganun din yung buhay ko noon eh. Parang nakikita mo yung sarili mo sa kanila. Oo. Ganun. Kasi ako, may nakita akong post. Matagal na to. Pero yung parang pinadala mo ata ng wheelchair. Gusto ko malaman, ano yung kwento nun? Paano mo na-reach? Paano kayo nagkausap? Paano mo binigyan? Anong kwento? Nag-chat siya sa akin na parang nag-approach mo na siya sa akin. Ay, fan po ako ng Kalinga, fan po ako ng ganyan. Sabi ko, hindi man ako yung snub. Pero kapag yung nonsense naman yung syempre, hindi natin re-reply. Nag-chat siya, so na-replyan ko. Sabi ko, ay, salamat po, ganyan. Tapos, nag-approach na siya na baka pwede po makahingi ng tulong, ganyan. Na, kasi PWD daw siya, hindi siya nakakalakad. Tapos, kita ko naman yung itsura niya, sobrang payat niya. Oo. Tapos, may sakit siya. May sakit talaga siyang, siguro yung, ng paa niya, hindi na talaga nakakagalaw. Okay. Kaya, tapos yun, sabi ko, parang gusto kong tulungan. Kasi sabi ko, ang bigat pag hindi ko natulungan to. Kaya nag-decide na ako na, sige po, padala ko po kayo, videohan nyo na lang po yung, yung bibiling nyo po. Oo. Tapos, yung Tapos yun na. Oo. Grabe parang, wala lang, parang ang galing nga talaga na nakakatulong. Maganda talaga sa pakiramdam na na-reach. Pero ang layo na, nasaan nga yun? Hindi Batangas, parang, Letter B, ano yun? limot Letter na B ako, daw. basta malayo. Basta malayo yun siya. Malayo siya sa? Katotohanan. Hindi. Siguro nasa Visayas na. Visayas yun? Ang layo pala sobra. Tapos yung video, feeling ko okay lang naman yun mag-ask ng video. For lang ba? Proof ba na nabili talaga? Kasi, naman po, marami po talaga dyang. Di ba minsan, naka-experience ka na nun na naghihingi ng tulong tapos hindi naman parang gusto lang ng extra pera. Naka-experience ka na nun? Hindi pa naman. Mabuti pero naman. naman siya, sabi naman siya na, video call po tayo para makita mo po ako. Ay, oo. Na-video call niya. Nag-reach out naman. Ang alam ko, Christian din yun. Christian din sila. Christian din? Oo. Grabe talaga ang mga Christian. Ay, ang dami nila. Lalaki. So, parang, yung, di ba parang first, mo yun, na natulungan na talagang ikaw yung naggastos, Oo. So, First ano yung naramdam mo na-achieve mo yung ganun? naman ng... Sige, Siyempre, nagdadalawang isip ako kasi sabi ko, ay, wala na akong pera. Sabi ko, wala na akong pera. Paano kaya to? Sabi ko, sige, bahala na si Lord. Yan, amen. Diba? Sabi naman din, diba, kapag nagbigay ka, mas malaki pa ang babalik sa'yo. Tama. So, ayun. Tsaka, sakto naman nun nung nakapagbigay ako, talagang bumuhos yung blessing sa akin. Amen. Totoo. Totoo yun, guys. Tama naman. Kaya, dapat tayo, if meron tayong, kumbaga, pagkakataon na mag-share,
sa iba, gawin natin. Hindi dahil nag-aas tayo ng kapalit, pero dahil gusto talaga nating magtulong. So, yun po talaga ang core ng Kalingap, tumulong. Kaya tulungan nyo kami. Yung mic namin. Tatlo na yung next time. So, yun. Dahil nga may mga, syempre, may mga na-achieve ka na ngayon. And syempre, alam namin na may mga gusto ka pang ma-achieve, mga goals sa buhay mo ngayong 2025. So, gusto namin malaman kung ano yung mga, like, nasa checklist mo or mga plans mo ngayong 2025. Ganun. Magkaroon ng bahay at lupa. Ay, wow! Para hindi na mahirapan para apartment. Oo. Tsaka yung upa nyo rin kasi dito na monthly kayo nagbabayad para makakabili na rin kasi kayo ng lupa sa ganun. Kaya malaki investment na rin yun. Tsaka yung makabawi kina mama at papa. Sa akin kasi parang bawing-bawi na siya. Parang dami niya na nagawa sa akin eh. Kaya nga dito ako lagi kasi libre lang. Wala nga eh. Siyempre, gaya nga po ng sabi ko sa inyo nung birthday niya, mahal-mahal ko po yan. Okay. Alam mo, may tanong pala ako. Gusto ko malaman, ba't ka binilhan ni Kuya Raji ng kotse? Paano yun? Paano siya nag-come up sa ganung idea? Si Kuya Pure Help kasi yung, nagtanong siya kung gusto ko daw ng kotse. Kasi may binibenta daw doon. Actually, second hand siya. Okay. Tapos, nagpa-car wash ata siya. Tapos, nakita niya yung car, binibenta daw. Tapos, sinabi niya kay Kuya. I mean, sa akin niya sinabi. Tapos, sinabi ko kay Kuya. Tapos, pinakita ni Kuya Pure Help yung car. So, ayun, sabi sa akin ni Kuya, gusto mo? Uy! Uy! Kuya, tanungin mo din ako, gusto ko din. Hindi, kasi una niyang sabi sa akin, kung gusto ko daw, sabi ko, oo. Bakit hindi? Sabi ko, Kuya, kasi sabi ko, kailangan ko din naman yan. Kasi nakamotor lang ako kapag uulan. Hirap umalis. Pag nakamotor lang. Tapos, sabi ko, okay lang, Kuya. Tapos, kung okay lang, hulug-hulugan ko sa kanya. Buwan-buwan. Pag masahod ako sa kanya, ibabawas niya dun sa Tapos yun. Tapos parang hindi siya nagsasalita ba? Yung ganon. Tapos, hanggang nakita ko na lang dun sa GC namin, family na ganda ng sasakyan. Bibiling kaya kay Grace. Ganon. Uy! Tapos, ako man, parang hindi pa din ako Okay lang yan. Hello. Parang, hindi pa rin ako nag-expect kasi, syempre, mahirap mag-asa. Ganon, oo, joker din yun eh. Tapos, yun nga, hanggang sa piniringan niya ako, sabi ko, bakit? Tapos yun, doon na. Nakita vlog na? niya, Ayun. Nakita, panoorin niyo guys sa vlog. Grabe. Yung vlog na yun. Ano feeling na may kotse? Wala kasi kami. Meron pala to, ako lang pala wala. Okay Convenient naman. ba? Mas siya? Oo. Kasi, pag mainit, hindi ka may initan. Kapag maulan, di ka rin mauulanan. Tama naman. Pero, magastos. magastos. Yung maintenance, ganyan. Maintenance. Mahal pati ata ang gas ngayon. Mahal bang gas ngayon? Oo. Grabe. Pero at least, may kotse. Ang mahalaga may sasakyan. Gusto ko lang itanong, kasi di ba part ka na ng Kalingap, nakakasama yung mga angels naman. Oo naman. So, kasi yun na din ang binigay na trabaho sa akin ni Kuya eh. Ano ba? So, sa mga di nakakaalam, guys, pinapalam ko na to sa inyo ngayon. Ay, guys! Joke lang. So kasi meron kasing mga, minsan na reach out sa amin na, bakit ganito, bakit ganyan. Pero, ang role kasi talaga, guys, ni Ate Grace, kaya nga siya tinawag na kapitana, kasi siya yung sa mga angels. Like, siya yung nag-guide, siya yung parang, kumbaga siya yung mga kasama ng angels, ganyan, kapag may kailangan gawin ng angels, pwede lumapit sa kanya, siya yung tagabantay, parang siya na yung guardian ng angels. Guardian angel. Siya pala guardian angel, si Mother. So yan, siya talaga yung guardian. Kaya guys, sa mga nagsasabi dyan, nagtataka kayo kung bakit siya yung laging kasama, siya yung ganito, ganyan.
Kasi yun yung inappoint sa kanya ni Kuya talaga na pinaka-role niya sa Kalingap. Siya talaga yung sa amin, nagsasama sa amin. Kaya baga kapag kailangan namin ng kunyari minsan ng service or ng kasama magbili ng ganito, ganyan, siya yung nilalapitan namin na, Ate Grace, samahan mo kami, ganito, ganyan. Tapos syempre, for the go naman siya. Kaya, for the go. Yan guys, yun lang para lang ma-clear kayo sa misunderstanding. Yun. So far, kamusta naman yung pagiging guardian ng mga guardian angel? Kamusta pagiging guardian angel mo? Okay naman, kahit ba medyo nakakapagod kasi minsan talagang kapag matigas talaga eh. Oo. Pasaway? Oo. Pag may ganun wala akong magagawa. Talagang pipilitin gawa kasi kapag hindi, ako ang gagalitan. Ginagawa lang po ang trabaho. Oo. Ganun. Grabe. Pero hindi ka pa naman nasi-stress na sobra sa mga angels? Medyo Guys, pakinggan nyo. Medyo. Angels yan. May mga... Lalo na kay Pau. Ayun. Ayun pala Joke lang. Ako pinakamabait. Ay, wow. Pero siguro din kasi, mga bata pa kasi yung mga angels siguro nasa age pa sila talaga na medyo pasaway, gano'n naman lahat. Ikaw, pasaway ka ba? Hindi, wow. So sa mga, syempre alam naman natin na meron kayong like hindi naman siya totally love team, di ba? Pero parang love team kayo, pero for the entertainment lang, like comedy sila. Like, sila yung parang after ng mga kiligan, sila yung naman yung patawa. Like, ganun. Doon nakakilig din naman yung pagiging patawa nila. Ano yung masasabi mo sa nyo ngayon? Like, sa love team nyo or sa supporters nyo ng Normays? Normays kami! Sorry. So, yun. Ano naman yung masasabi mo sa kanila? Sa kanila? Oo, sa mga supporters mo, gano'n. Ayan. Thank you Gusto po kasi, kasi sinusuportahan nyo kami kahit hindi kami yung actually love team na yung sinushoot ng halos 1 hour, ganun. Thank you pa rin po kasi nandiyan po kayo para suportahan kami. Siyempre maganda rin sa feeling, di ba, na makikita mo na may nagsusupport sa'yo, ganyan. So, yun, di ba napag-usapan natin dati sa episode natin yung sa summer? Gusto ko malaman kung like, anong gusto mong, like, plan mong place na, yung parang gusto mo lang puntahan kahit di mo kayang puntahan or pero yung goal mo lang na puntahan this summer, ganun. Palawan. Oy! Tara na! Ay, di ba, Inago yung mic. Di ba? Inago yung mic. Dalawa kasing mic talaga, guys. Di ba pumunta kayo nung Hindi ata siya sa Sino kasama mo nun? Hindi siya kasama doon. Wala ka nun? Ate mo. Hindi. Yung sa yung sinasabi mo sa Kamsur, baliw ka. Okay guys, so Palawan, grabe. Palawan. Wala ba siya nun? Ikaw, andyan ka ba nun nung Palawan? Dalawang beses kasi nagpapalawan. Like, yung isa kila kuya, yung isa kila mama. Tapos di ata ikaw nakasama nung sa Angels, no? Tapos yung sa amin, di rin siya nakasama nun. Like, sa kasal lang kasi yun. Tapos invite lang kami, ganyan. Tapos yun, like, bakit Palawan? Anong meron sa Palawan na wala sa iba? Ulo, parang parang gusto ko lang parang gusto ko lang ma-experience din. Oo. Yung mga na-experience nila. Ay, oo. Marshmallow. Yan naman siya sa s'mores niya. Pero alam ko, di ba may nagbabalak na mag-anong Palawan? Oo. Ay, pero parang Boracay ata. Ay! Ang uwi ka lang mo naman. Akala mo kasama? Akala mo kasama? So, mauna na ako, guys. Hintay mo na lang kami doon. Oo. Pero maganda rin sa Boracay. Pero sa Boracay, sobrang mahal. Yun ang alam ko. Like, hindi mas mahal sa Boracay kasi mabangka ka pa eh. Tapos dun ka sa pinaka-galing place na. Saan? Parang Boracay ang pinaka, like, puntahan din ng mga, mga artista. Oo, makikita nyo ako doon kasama ko sa Joshua Garcia. Dilul. So, yun. Siyempre, tama na tayo sa mga bakasyon-bakasyon yan. Doon naman tayo sa sarili niyang bakasyon yan. Siyempre, ang Kalingap naman, di naman yan lahat may pasok. Except kay Kalingap Rob, di ba? Yan. Siyempre, meron ding times. Kailan bang ang wala kang pasok? Wednesday. Wednesday lang? Oo, Wednesday lang. Wednesday ang day off niya sa buong Actually, week. wala nga talaga ako dapat day off eh. Oo.
Oo. Binigyan lang. Oo, binigyan lang ako ni Kuya. Kasi Siguro parang simula kawawa nung ka nagkasakit ako. Oo. So, yun, binigyan siya ng Wednesday na day off. So, ano yung parang pinagkakabisihan mo dun sa isang araw na yun? Yung mga anak niya. Si Mara. Gusto niya pakita ko sa inyo. Okay, Mara! Ayan siya, Sigbin. Bagay. Guys, kakagupit niya lang nung kahapon na nandito ako. Mabalbon pa yan. Sitsu. Kabreed mo baga. Ay, wow. Ang ganda. So, kahapon guys, actually nandito ako. May balahibo pa yan. Nangyari ngayon, ba't kinalbo nyo? Mainit? Hindi ang parat niya. Hindi, yung simula kasi pag-anak niya, hindi man pwedeng paliguan. Oo, nasa loob. Oo. Kakaanak niya lang, ang panghi niya na talaga, guys. Itay lang, itay. Kunin niya yung anak, ayan. So, habang wala siya, mag-uusap kami. Habang wala siya, guys, gusto lang namin pasalamat sa aming mga sponsor, Mang Inasal. Wow! Sabihin mo, dapat ano tayo? Kunwari marami tayong sponsor. Okay. We would like to thank the following. Oo na, okay. Okay. We would like to thank the following. Mang Inasal. Eureka. I feel you. Inverter. Wala pa nga. You feel me? I feel you. Hala, ang cute. Ayan, ito guys, yung mga anak. Uy, Kamukha mo lang. pero ay. Sorry. Nasama. Mara? Mara? Uy. So, ito po yung anak talaga niya. Oh, Hala, ang cute. anong masasabi mo? Hala, ang cute. Ayan naman si Mara. Mara, di ka naman ganyan. Porkit may camera. Natatakot siya, no? Ay, Porkit may camera. Kahapon wala siyang paki sa anak niya. ay. Alam mo guys, actually, Dalawa lang? ano yung anak lang, niya? onting story time lang kasi dito kasi ako natutulog minsan sa kanila talaga. Tapos, alam nyo kaninang umaga, imbis na sa alarm ako magising, sa kagat nila. Alam mo, ang layo yung pa ako nandito, andito yung kama nila, may kumakagat na sa akin. Anong tuto? Kina mo yan? Hala, ang cute. Uy. Ay, babae lalaki? Ikaw. Yan, babae lalaki siya, guys. Hala, ang cute. Kakabisihan ko. Pag wala kang work, yan, focus. Oh, for parent pala so. Hala, ang cute. Ay, may pangalan na to? 1 hour na lang tayo Wala ba? magtitig dito, guys. Oh. Alam ko ng pangalan niya. Ano? Si Butchukay. Kung pangit? Nakakainis? Anong masasabi niyo na nasa podcast namin kayo? Oo nga. Alam mo yung sa Ice Age, kamukha niya. Sino? Si Bak. Sid? Si Buck. The name's Buck. Hindi ko kalamin. Guys, tinan nyo. Tini ko yung ulo. Hala, ang cute. Wala, nag-kiss sila. Buti nakikilala Ay. nyo pa yung mama nyo. Nagapang na sila? Kamukha. Hala, ang cute. Alam mo ba, nung unang punta ko dito, na nandito sila, tinaihan ako niyan. Oo nga. Karga-karga niya. Nandito sabi niya, naglilinis kasi sila. Iyon yung time na kakagaling ko lang ata sa paus nun, ano. Tapos nagpunta ako dito, naglilinis sila. Sabi niya sa akin, sa'yo muna. Tapos pagtingin ko parang ang bata na. Ang baho na. Pagtingin ko yung may tayo na dyan. Buti guys, wala ako sa mood nun. Kasi paus ako, hindi ako makasigaw. Sabi ko na lang, te, yung ano mo, tumaay. Gumana lang ako kasi taga ko makasigaw. Ganun. Kaya wala tayong time mag-inarte. So, bukod sa pagiging fair parent mo, syempre di naman buong 24 hours nagiging nanay, ganyan. Ano yung iba mo pang pinagkakabisihan? Siyempre, yung gala. Oo, Gala. kasama kami. Ay, sinama. Sorry. Swimming dito, swimming doon. Kung alam nyo lang guys, nakakailang swimming na talaga kami magkakasama. Tapos alam mo yung swimming namin, yun yung mga unplanned. Biglaan mga talaga. Biglaan. Kasi pag naplano kami, hindi yan natutuloy. Hindi na yun tutuloy. Tapos pag naano lang, pag nayaya kami, tara, swimming tayo. Wala silang choice. Yan na. Let's go, girls. Ganon. Basta pag siya talaga nagsasabi, tara na, alis Mahilig na tayo. na mag-swimming to si Pao. Tapos ang daming chismis, guys. Pag swimming kami nito, tapos sasabihin niya, alam mo boy, ganyan. Chinichismis na yung buong nangyayari sa buhay niya. Ang daming kaganapan. Mas maganda kasi yung fields na may tubig. Tapos chika kayo. Mainit yung ulo mo, pero malamig yung tubig. So, yun. So, yung main, doon balik punta tayo sa sa channel mo. Ano yung main content mo talaga? Like charity talaga siya? Ano yung goal mo? Or at least, lang, siguro, hindi pa naman ako pinag-charity ni Kuya. hindi pa. Oo, yung ganun. Actually, hindi naman,
Sabi nga ni Kuya, wag muna daw ako parang vlog, ganyan. Tapos, sabi ko, hindi. Wala, hindi. Ako to eh. Buhay ko to eh. Hindi naman sa ganun. Sabi ko, sayang. Sayang naman. Kasi may channel ako. Tapos, sayang din yung kikitain, di ba? Kaya sabi ko, magbablog ako. Sabi ko, kahit ano na lang, kahit yung nangyayari sa buhay ko, yung araw-araw, yung ganyan, yung mga ginagawa ko. Kasi yun nga, hanggang sa minsan pinipilit na lang ako, Ate Grace, mag-vlog ka, sayang. Minsan ako napaalala sa kanya, uy, mag-vlog ka dito. Ganyan. Kasi ako din, tamad din ako mag-vlog eh, kaya siya na lang pinapablog ko. Alam niyo guys, marami akong vlogs. Meron ako sa Hong Kong, meron ako sa Manila, meron ako sa NPG. Lahat di ko na-upload. Oo nga, video ka ng video. Sim. Yung sa Hong Kong sayang, di ba? Pero sobrang tagal na kasi kaya di ko na yan. So di ba nga nakita natin sa, like, pinakauna kasi siyang na-expose dun sa kanta niya ng Kalingap. Di ba? Doon siya pinakaunang nakilala. Nasa channel natin yun eh. Oo. Meron din kasi siya sa channel niya. Sa channel ni Papa. Oo, doon nga din siya sa channel. Oo, kaya bilang. Ayun. Ayun nga. Oo. So yan guys, yan na naman yung link. Andyan yun. Doon siya una nakilala. So, syempre, maraming parang may balak ka ba na pumasok ulit sa like music Actually, may ginagawa kami ngayon ulit para kay Kuya. Wow, spill that tea. Hoy, guys, may malaking revelation. Ano yan? Thumbnail. Hindi to bulong. Sigaw to. May ginagawa silang bagong song. Abangan nyo, guys. Dati lang. Yung mga kasama niya nandito. Wow. Guys, abangan nyo yan. Okay, kami ang unang nakaalam. Pwede bang malaman about saan? Magbigay ka naman konting clue lang para surprise. About kina Kuya, yung mga mga about charity pa rin, syempre. Ito naman tayo yun yung main natin eh. Wow. So, sakto na nagtanong tayo, di ba? Ngayon, guys, dito nyo malalaman. Okay lang ba na i-spill namin yan? Okay lang yan. Okay, basta din nila alam yung ano. Basta alam nila, may bagong lalabas na. Oo, basta yun. Sakto. Kasi alam niyo naman guys, maganda talaga yung boses, di ba niya? Kasi yung, actually sa unang channel ko din, siya yung kumanta. Unang vlog. Oo, siya rin yung kumanta nun, tapos ako nag-gitara. Iwan ko ba kung anong pinagagagawa namin. Sila mama kasi sila mama lang din kasi nag-push sa akin na mag-vlog na nga rin daw. Kasi yung sa ugali ko nga daw, ganito, ganyan. Tapos yun, tinan mo, tamad ngayon mag-upload. Ugali din. Tinamad na mag-upload. Ayun. So, sa ngayon naman, like, wala ka naman, like, struggles na parang yung malalang struggle tulad ng dati na nararanasan, yung mga ganyan. Ngayon, wala naman. Talagang, kasi nakakaipon-ipon naman na din ako. Kaya wala nang problem. Kasi dati parang more on financial talaga. And ngayon okay na. Mag-arani kayo. So, yun nga, dito parang mas nalaman natin na parang yung kung bagay yung struggle ni Grace dati, tas yung buhay niya na ngayon. So, gusto kong tanungin sa'yo, ano yung maibibigay mong advice sa mga katulad mo na struggle din, di ba, independent din? Kasi maganda yung galing sa experience di ba? Advice? Hindi ka lang masasabi mo sa kanila. Ayan. Wag lang kayong susuko. Tama. Basta matatag ang loob ninyo. Kung gusto naman ninyo maging independent, siguraduhin yung kaya nyo na. Kasi ako nun, talaga nagpilit lang ako maging independent Pilit lang ako. Kasi, syempre, gusto ko maranasan Oo. Tama. Kaya, best decision talaga na if want mo maging independent, dapat make sure na stable ka na. Like, kaya mo na yung sarili mo. Oo. Yun with guidance daw. Kasi guys, hindi talaga, sa totoo lang hindi talaga ganun kadali ang buhay. Diba? Lalo na ngayon, sobrang hirap na ng buhay. Ang mahal na po ng mga bigas. Oo, Diyos mio. Ayun, so, magandang advice yun. Tsaka siguro, ikaw naman, anong magiging, knowing yung pinagdaanan ni Ate Grace mo, ano yung magiging advice mo sa mga... Ikaw naman yung namin dalawa. Guess namin. Ang advice ko sa inyo guys, pag nag-success kayo, idamay nyo ako sa success niyo. Joke lang. So yun, dahil nga nalaman ko na yung mga struggle, syempre, hindi rin naman natin alam yung full story, di ba, ng struggles yan. Parang ifo-focus ko na lang din sa mga taong stable ang buhay. Like,
Huwag kayong basta-basta na parang, sa lagi nga namin sinasabi, di ba, focus kami lagi sa mental health ng tao. Parang kapag alam nyo may nag-i-struggle na tao, huwag kayong magdalawang isip na magtulong sa kapwa nyo. Imbes na i-down nyo sila, i-downgrade nyo na ganito lang yung kabuhayan nila, ganito lang sila kahirap, mas better na i-lift up nyo sila kasi sa kahit sa salita lang baga, sa words lang, nakaka-lighten talaga ng mood ng tao. Like, nakaka-help yan sa kanila. Imbes na maging reason ka pa ng pag-give up nila, i-support natin sila niyan. Kahit ano pa yung mga ginagawa nila sa buhay. Yun yung advice ko sa kanila. Like, sa mga taong may kaya. May kaya. Kasi sila yung dapat sila yung may kaya, dapat hindi nila hinahayaan na magbitaw ng salita sa mga taong nahihirapan ngayon. Kasi marami nga sa social media ngayon, mga nakikita natin, di ba, minsan may mga youth, mga kabataan na nagtatrabaho na kahit di naman dapat sila magtrabaho. Merong mga nagko-comment minsan na ganito ganyan, mga negative thoughts, mga more on nanay pa na nagko-comment na bakit imbis na mag-aral, ganito ganyan, bakit hindi napabayaan ng magulang. Syempre yung iba, walang choice. Kaya yun, imbis na magpara-comment tayo dyan na kung ano, let them na lang. Like, yung choice nila yun eh. Di naman natin alam yung full story. Kaya, yun yung masasabi ko sa inyo, guys. Tsaka kasi minsan yung mas nakakatanda, minsan parang force yung nila, 'di ba? So, yun nga po, lagi natin tandaan na iba't iba tayo ng sitwasyon, 'di ba? So, okay lang mag-advise pero hindi okay ipilit yung belief mo sa ibang tao. So, may kanya-kanya naman po tayo utak. So, ayun, siguro may mga situation lang talaga na, syempre, 'di ba, kung may opportunity naman, ba't naman hindi mag-aaral yung mga youth? Pero siguro sa grabe kang hirap ng buhay, 'di ba? Hindi mo malalaman ang sitwasyon. Ayun. So, ayun nga ang pinaka-point, huwag na po tayong mag-spread ng hate. Okay lang 'yan. 'Di ba? If meron tayong nakikitang medyo struggle, ayun na, magtulungan na lang tayo. Mas okay pa, guys. Dahil sa K-Vibes, good vibes! Yan! Ayun, so bago tayo magtapos, gusto lang natin tanungin si Kalingap Jessa, ano yung mga aabangan sa channel mo? Ano yung may mga plano ka ba na, boom, bukod sa kanta na, i-reveal na yung kanta eh. Oo, meron din, siguro mag-charity ulit ako. Ayun! Tsaka alam nyo guys, ngayon ko lang pala napansin, katulad yung sinabi niya kanina, nag-reply ka pala sa mga, ngayon ko lang na bring up tuloy. Nagre-reply siya kasi hindi lahat ng vlogger or content creator nagre-reply talaga. 'Di ba? So wala lang, nakakatuwa lang na nagre-reply siya. Tsaka alam yun, may proof na may natulungan ka. So ayun. Yun nga yung ko sa kanya kasi sa lahat siya nagre-reply. Like, sa lahat siya nagre-reply. Alam mo, tipo kahit basher nire-replyan niya. Kasi sabi ko, hayaan mo na yan, i-block mo na lang yan at nang naman yan, like mga bitter lang yan sa buhay, gano'n. Siyempre, makakasira lang yan ng mo. Makakasira lang yan ng like, mo sa buhay, ganyan. Kaya sabi ko, ba't nila-reply mo yung basher? Palaban siya, gano'n. Oo, palaban siya, ganyan. Tapos yun, sabi ko, block mo na lang, ganyan. Minsan ako na lang yung nagre-reply para sa kanya, ganyan. Isa ring palaban. Sama-sama, joke lang yun, guys. Pero yun, yung aabangan yan, so balik tayo dun, ano nga ba yung mga aabangan sa channel mo ngayon? Like, pasabog natin. So, dahil yun nga nasabi niyang charity, anong klaseng charity ba? Ganyan. Siguro yung, this time, siguro with Papa. Ganda yan, maganda yan. Siguro yun. Tapos, Kuya Balad Kalingap Jessa. Ay! Nare-reveal guys. Kaya dapat tumututo kayo sa amin. Kami ang balita, 24 oras. Discuss na lang Kalingap. Uy, daong Pwede. Kaisip na naman ng dalawa. So, yun. Okay. Ano pa? Siguro kapag yan, naglabas na tayo ng mga angels. Yan. Siguro, yun din. Malaking yan. Oo. So, yun, isang abangan din yun, ang paglabas ng angels with Kapitana, with Guardian Angel, with Mother Angel, Mother Earth. Lahat na. Ayan, please subscribe Kalingap Jessa po. Yeah. Then, paki-share na din po and then like na din. Yes.
Tapos gano'n na rin kami guys, i-subscribe nyo na rin kami tsaka i-share. Tsaka wag natin kalimutan yung buong Kalingap na rin. Like sila Kalingap Rab, Ate Jack, Kuya Val, Ate Edna. Lahat na yan, isama na natin guys. Kasi ano yun, one Kalingap. One family. Ayun, one Kalingap, one family tayo boys. Ayun. So yun guys, Grace, maraming thank you. Thank you sa pagpunta sa aming podcast. And guys, comment down below kung sino yung gusto nyong guest ulit. Meron na kaming naiisip pero hintayin natin yung confirmation niya kung pwede. Abangan nyo guys! Sumisigaw sa mic. Yan, that's it for today's video guys. Maraming salamat sa pag-watch. Mga K-Vibes, don't forget to like, share, and subscribe. Yay! Bye-bye!